Bago tayo mag-umpisa, good morning, good afternoon sa inyong lahat dyan. Ayan, ako'y magbo-voice record na lang kasi medyo maingay. At syempre, dahil nagtatrabaho ko, maingay talaga. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat at magandang hapon, magandang gabi kung saan man kayo lupalop ng mundo nandyan. Ayan, ako'y maglilinis muna. Sinamantala ko yung umalis sila kahapon, araw ng Biyernes. Pag-alis nila, tinira ko ng linisan yung sala dahil punong-puno na talaga ng alikabok at dumi ng mga kinakain ng mga bata. Ay nagkakapagtaka, no? Meron namang foam yung sopa. Bakit talaga nalalagyan pa ng dumi yung pinaka-upuan niya doon sa ilalim ng foam. Yan, siyempre lilinisan ko muna para nang sa gayon ay maging maayos naman na rin ang pakiramdam ko. Kasi nililinis ko yan 2 times a week. Pag hindi ko talaga nagagalaw, parang ang bigat-bigat ng katawan ko na parang meron akong bagay na hindi ko nagalaw. Kaya ang ginagawa ko, yan, linis-linis, tinanggal ko muna yung mga foam sa lugar na yan at pinulot ko yung mga ballpen, yung mga malalaking bagay na hindi dapat pumasok sa vacuum. Yan, tapos pinacuum ko yung pinakababa ng foam na yan. Tinanggal ko yung foam ko, tsaka ko binacuum yung ilalim niya. Tapos, binacuum ko rin yung kanyang sofa, yung mga gilid na yan sa bandang taas. Kasi dito sa amin ngayon, umuulan ng alikabok. Halos laging may alikabok dito sa amin. Kaya laging ang alikabok ay pumapasok kahit saang sulok dito sa aking bintana. At hindi mo talaga rin mapipigilan kasi tag-init. Sa ganitong panahon kasi papasok na ang tag-init. Talagang laging umuulan dito ng alikabok. Mas madalas yung kulimlim dahil sa alikabok. At sobrang mainit na. Kasi sabi nila, hindi raw maluluto yung dates pag hindi raw iinit ng mabuti, kasi doon sa init na yon naluluto yung mga bunga ng dates. Yan, at binabacuum ko muna yung yung upuan na foam para maibalik ko doon sa dati niyang lugar. Ayan, at ikot-ikot muna si Aling Daisy. Ewan ko kung anong kukunin nito. Inayos niya ata yung cellphone kasi yung cellphone nandito sa may bandang sulok. Malayo doon sa kuwan kasi yung CCTV na yung camera nandun sa sulok na yon. Yan, at yan, binacuum ko muna yung gilid niyan para medyo malinis pag binalik ko yung carpet. Yan, at babacuumin syempre yung carpet dahil may mga mugmug pa yan na pinagkakainan ng mga bata, chichirya, biskwit, yung mga mugmug ng tinapay. Yan, maingay sila, okay, maingay sila. Nagkukwento yung mag-asawa. Yan, hilahin muna natin ang lamesa dahil mayroon pa tayong babacuumin dyan sa lugar na yan. Ayan, balik-balik lang si Daisy dyan. Araw-araw na routine ng buhay ni Aling Daisy. Ayan, vacuum lang muna tayo dyan para mawala yung mga mugmug ng mga kinakain ng mga bata. Hindi ko na siya kinuha sa eksaktong boses niya kasi maingay. Maingay talaga, maingay. As in, maingay talaga dahil vacuum nga naman. Mamaya, sabihin nyo, maingay! Sabihin nyo na naman. Ayan. Ayan. Tinatawag ng mama yung kanyang anak. Yan. At itong isang sopa na ito ay aking iuusog dahil babacuuming ko rin yung lugar na yan. Para maging malinis na lahat. Para kahit paano, pag nag-umpisa na naman ang panibagong trabaho, ay malinis-linis naman na lahat.
Yan. Ganyan ang routine ni Aling Daisy. Pag wala sila, sinasamantala ko maglinis para walang problema pag dating nila. Umalis ka la hapon, mga bandang alas 4, dumating sila mga bandang alas 6, alas 6, and then umalis sila mga bandang alas 8, pumunta sa biyanan. Ang diputa, dinala ang Mojum. Kaya hindi ako nakapag-live ng maayos kagabi. Yan, tuloy natin kasi naputol. Ayun, tapos ayan, tuloy-tuloy na lang ang trabaho ni Aling Daisy ha. Ayan, binabacuum niya yung mga paligid na yan, tapos pinunasan niya yung ibabaw ng sofa, binacuum niya yung magiyang ibabaw, kasi nga naman yung alikabok ay nakadikit dyan. Ko alam nila kung gaano kahirap talaga ang maging isang manggagawa. Ayan, mahirap talaga isang manggagawa dito, lalo na kung ang bahay sa bagay maliit lang naman ang bahay namin, hindi naman kalakihan. Kaya kahit paano, kayang-kaya naman niya i-manage. Ayan, at siyempre, si Aling Daisy, panay pa ang ayos ng buhok. Wala namang tao doon sa likuran niya. Multo meron. Ayan, ganyan kahirap ang buhay ng isang OFW. Ako kasi ginagawa ko yan para sa mga anak ko, para sa mga apo ko. Yan, hinila ni Aling Daisy na ang sofa kahit mabigat. Ayun, dahil babacuuming ko. Hindi naman marumi yung ilalim niya kasi lagi ko naman yan binubuksan. Lagi ko naman yan pinupuntahan. Kaya hindi talaga yan na yung as in madumi, hindi. Ayan. Tapos, punasan ko yan ng basahan yung kanyang pinagdikitan ng foam ng sofa, kasi ano yan, na dumidikit yung alikabok. Yan, hindi ako masyadong nahirapan kasi nga naman malinis naman yan, may konting alikabok lang. Ayun, ganyan lang ang buhay ng mga manggagawa dito sa Arabia. Yan, konting linis-linis, daanan mo ng vacuum para mawala yung mga mugmug, yung mga alikabok na nakadikit-dikit. Buti nga hindi sila masyadong maselan, hindi ka mukha ng ibang amo na kailangan mo pa talagang sabunin yan, brasin mo yan. Sila okay na yung vacuumin mo lang kasi hindi naman kagad yan matutuyo pag yan pinunasan ko ng pwedeng punasan pero hindi yung basang-basa yung towel. Yung matatanggal lang talaga yung alikabok niya. Nawala na naman ako. Nabibitawan ko Ayan. At maraming salamat ulit sa inyong lahat dyan. Sa inyong lahat dyan. Tuloy-tuloy ko lang ang aking hanap buhay. At sabi nga, ituloy lang ang buhay. Ituloy lang ang buhay para sa ating lahat, na kahit may mga problema sa ating paligid ay nagagawan din lahat yan ng paraan. Bahala sila dyan, ayoko ma-stress, basta ang gusto ko lang matapos ng maayos ang channel ko. At kailangan nating i-save syempre, para ninenervous kasi ako katulad ng nangyari sa channel ni Mami Yen na nawala na lang bigla. Hindi natin alam bakit, anong dahilan, kung ano ang naging problema. Kaya nung nabalita yun ni Elsa na nawala nga yung channel ni Mami Yen, pati talaga ako nanlumo. Dahil alam nyo, totoo lang, napakabait niya ni Mami Yen. Kahit sana kung makita niya sa Facebook, talagang talagang tinatawag ako niyan nanay. Pag may post yan, talagang nila-likes ko yan. Si Mami Yen at si Rosel, si Elsa, proud ako sa 3 team puyaters na yan. Dahil kahit saan ka makita, at talagang kahit sa mundo ng YouTube, pag nasa chat box sila, talagang sila yung unang bumabati sa akin
na hindi ko rin naman kaagad sila kasi napapansin dahil may mga ginagawa ako kahit nakaalalay ako sa inyong lahat. Ang cellphone ko kasi nakatambay lang, pero ang aking katawan at kamay ay umiikot-ikot, nagtatrabaho, siyempre. Minsan nilalakasan ko lang yung volume para kahit paano naririnig ko yung sinasabi ng host, o kaya minsan hindi ko rin naririnig kasi minsan naka-silent, lalo pag nandyan sila. Kaya minsan sabi ko, naka-silent lang ako, hindi ko narinig yung mga sinasabi nyo. Kaya yan. Tuloy lang ang buhay natin, Daisy. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Yan. Tuloy lang ang laban sa buhay ng social media. Basta ang mahalaga, yung mahalaga. Ayan. Maraming salamat sa inyo ha, Mami Yen, Elsa, Rosel, Rachel, Team Puyaters. Maraming salamat. Siyempre, Bahay Kulitan. Maraming salamat. Bams, Mer, Ankotik, Yams, Jess, Inday at George, at sa inyong lahat dyan na laging nakantabay sa ating mga video, sa ating mga ginagawa araw-araw. Maraming salamat sa inyo, guys. Yan, at malapit na rin naman ako matapos. Dinalawang slot ko ito kasi hindi ko alam magputol ng video. Kaya ginawa ko 2 slot para kahit paano humaba man, at least 2 slot. Nandoon kinuha ko yung slot kay Yams OFW sa bandang huli. Yung 2 magkasunod na huli. Ayan, patapos na rin si Nanay Daisy at tapos na rin naman ako nag-vacuum. Ayan, hindi ko naman kaagad minap yan kasi darating pa kasi sila dyan. Kaya hindi ko yan minap. Pagtapos kong nag-vacuum, naglinis-linis dyan, tsaka naman ako naglinis ng isang CR doon sa dulo. Yan. Kaya sa mga gustong maging OFW, lalo dito sa gitnang silangan, swerte lang kung makakuha kayo ng maayos, mabait, at hindi kuripot. Hindi katulad ng napuntahan ko, talagang as in kuripot. Pero sa pagkain okay naman sila. Yun nga lang siyempre sa sahod, sa sweldo, sa mga bagay na iba naming kailangan, hindi naman lahat nila na ipoprovide yan. Minsan bumibili talaga ako. Kaya yung sahod mo rito na 1,800, mababawasan pa yan kasi pag wala kang sabon, shampoo, toothpaste, syempre yun ang pinakamahalaga. Hindi naman yan libre sa mga ito. Dahil nga, ultimo, isang malit lang na shampoo, di pala mailibre. Lahat ay magagawa kasi yun ang nakagisnan nila sa magulang nila. Sige lang. Hindi ko naman iyayaman yun, yung gumastos ako ng 100 real kada ikalawang buwan para ibili ng mga gamit ko o something na kailangan ko. Hindi ko naman iyayaman yun. Sabi nga, wag daw nating masyadong gawing Panginoon ang pananalapi o ang salapi. Dahil ang pera, palamuti lang yan. Pero ang pagpapakumbaba at yung pakikipagkapwa-tao, mas mahalaga yun sa buhay ng tao. Ang sabi ng Panginoon Diyos, matuto tayong bumaba o lumingon sa ating pinanggalingan. Kaya ako, kung pagdating sa pera, bala kayo dyan. Salamat din, Rosel, sa mga pangaral niyo ni Master Rapid. Salamat, anak ka. Alam ko naman yun, anak. Yung nga lang, syempre, nahihiya din naman kasi ako. Pero yun lang isang bagay na sinabi sa akin ni Master Rapid na kailangan pala doon sa bangko yung ganong code
Swift code, yun talagang hindi niya sinabi sa akin. Ginawa niya akong tanga. Pero dahil nalaman ko yung kay kaibigan mo Rosel, kaya minsan nagtatanong ako sa sarili ko. Basta ako hindi ako naging maramot sa kanila. Na kahit kailangan ko yung pera pag sumasahod ako nag-aabot pa rin ako sa kanila. Para pakikisama. Pero ganun pa man, choice niya yun Kaya, hayaan natin sila kasi sabi nga, ang mapanglamang sa kapwa, isang salop ang nawawala. Salop talaga no? Ayan. Malapit na ako matapos mga anak. Ako'y nagpapasalamat ulit sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayan, salamat sa inyong lahat. Ingat kayong lahat dyan. God bless everyone. Team by Pulitan, Team Puyaters, Team by Rangay Ales.